sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay inupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang
aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawi sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, Alleluia. Pinupuri ka namin.
nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Sayang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan mo'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito
mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Sa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Magandang umaga po sa lahat na nakatutok sa ating live broadcast. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome again sa ating YouTube at Facebook live videos, no po, live streaming. Magandang umaga po Luzon, Visayas and Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo na naabot po ng ating live broadcast. Magandang umaga sa ating lahat. Sama-sama po tayong sasamba sa ating Panginoon. Sama-sama tayong ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating buhay na Diyos. Magandang umaga po. Kamusta po kayong lahat? Good morning po sa ating lahat na nakatutok po sa ating live broadcast. Sa lahat ng mga kapatid natin na naririto na po sa ating live broadcast, huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong umaga. Ayan. Huwag din kakalimutang i-like at i-follow ang ating official FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. At huwag din po kakalimutang bisitahin after po ng ating live broadcast. Mamaya ay meron po tayong YouTube premiere na sa ating official YouTube channel din po, no po, ang His Presence Church Cavite and Batangas.
huwag kakalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga YouTube premiere. Magandang umaga po sa lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Nawa po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Saan man po tayo ngayon naroroon ay patuloy po nating pasalamatan ng ating dakilang Diyos, ang ating buhay na Diyos, sa kanyang kabutihan sa atin sa loob ng isang linggo na patuloy niya tayo iningatan, pinatnubayan, ginabayan, pinagpala, at patuloy na binigyan ng buhay at kalakasan sa araw-araw nating pamumuhay. Ngayon po mga kapatid, ang ika-4 na linggo sa buwan ng Enero. Ayan, matatapos na naman po ang unang buwan na matatapos po sa taong 2024. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil patuloy niya tayong ginagabayan mula pa simula ng taon hanggang sa matapos ang unang buwan sa taong 2024. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Nakasama po natin ngayong umaga si Bishop Andre Berha. Good morning, Pastor Andre. Binabati rin natin si Brother Pipoy at ang kanyang buong pamilya. Good morning! Sama rin natin si kapatid na Babes Rodriguez. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Nabati rin natin ang buong HPCI 5th Avenue family. Ayan. Sa pangunguna ng ating mahal na pastor, ang ating mentor, si Bishop Andre Berha. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Mga kapatid, huwag kakalimutan again i-share ang ating live broadcast ngayong pong umagang ito. Share po natin para mas marami po ang makapanood, mas marami po ang maabot ng ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Again, good morning po sa ating lahat. At wag din po natin kalimutan mga kapatid na batiin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito, ng buwan ng January. At ganun din sa mga nagdiwang ng kanilang wedding anniversaries. Happy wedding anniversaries po sa ating lahat. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Siyempre, bago po tayo magsimula, sama-sama po tayo na magpapasalamat sa Panginoon. Sama-sama tayo magbabalik ng papuri sa Kanya sa pamagitan po ng panalangin. Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos sa umaga pong ito. Sabay-sabay po tayong sandaling tumahimik at sandaling maranasan at sandaling kausapin mga kapatid ang Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri, aming Ama, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon pong umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin ang lahat ng ito'y galing sa iyo, ang pagtatagumpay, kalakasan, buhay, pagpapala, biyaya, kagalingan, himala, na lagi mong ipinaparana sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong muli kami po ay makalapit sa iyong banal na trono, makalapit sa iyong presensya, at marinig ka, Panginoon, sa pamagitan po ng mensahe ng iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin na sa pagkakataong ito, kakausapin mo kaming muli. Mararanasan namin ang iyong yakap, ang iyong pagtuturo, pagtutuwid, pagdidisiplina, momold sa amin at pagtitrain sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong mga salita. Ihanda niyo po ang aming mga puso, O Diyos, sa paglapit sa iyo. Batid mo ang aming mga buhay. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamalalim sa kaibuturan ng aming mga puso, isip, salita at gawa. Lord, ikaw po ang nakakasaliksik ng aming kalooban. Kaya Lord, sa iyo namin ibinababa ang aming mga sarili sa lahat ng uri ng karumihan at kasalanan. Hiningi namin ang kapatawaran ng lahat ng ito, O Diyos. Sa pamagitan po ng iyong banal na dugo ay pakalinisin mo kami at tulungan mo kaming talikuran ng lahat ng ito sa tulong mo, O Diyos, sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin ang puso namin, Lord, ay niyahanda mo para makaranas at makatanggap ng iyong mga salita at bibigyan mo kami ng binhing inilalagay at tinatanim sa aming puso upang magbigay sa amin ng tunay na pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami pinagsama-sama mong muli
para kami, Lord, ay makapagbigay sa iyo ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, saan man kaming dako naroroon, saan man kaming lugar na kung saan kami ay nanonood sa online broadcast na ito. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil alam namin ay mararanasan ka rin namin kahit na ito'y online, face-to-face man ito, Lord. Alam namin ikaw ang kasama namin at ikaw ang gagawa at kikilos sa aming mga buhay. Salamat muli, Panginoon, sa mga kapatid naming nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito, sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. We thank you, Lord, for your goodness. At patuloy, Lord, na mas marami pa silang kaarawan at anibersaryong ipagdiwang dahil sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, aming banal na spirito, sa aming pakikipag-usap sa iyo at pangungusap mo sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng handang puso na patuloy, Lord, na tanggapin ang iyong mga salita, patnubayan mo kami, ikaw magpastor sa amin, kayo po maging tagapagturo namin ng katotohanan, kayo po manguna sa amin, kayo po ang kumilos sa aming buhay, at kayo po magbigay ng karunungan, kaunawaan, kaalaman, upang lahat ng aming maririnig mula sa iyo ay patuloy naming matanggap ng buong buo. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Patnubayan mo kami, samahan mo kami, Panginoon. Maraming salamat. Ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo, aming dakilang Diyos. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, kung kayo po ay hindi pa nakakapag-share sa pamagitan po ng ating share button sa ating live broadcast ngayon pong umaga sa ating FB page, mga kapatid, please share our live broadcast sa pamagitan po ng pag-click ng share button dyan po sa bandang kaliwa sa ibaba, sa tabi po ng comment section. Pwede nyo pong i-share. As of the moment, mga kapatid, meron na po tayong 2 shares. Mas maraming shares, mas maraming maabot ng mensahe ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aking pong dalangin ay maranasan po nating lahat ang pagkilos ng Diyos sa umaga pong ito. At naniniwala po ako na ito pong araw na ito ay may special na pangungusap sa atin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? And I hope and pray na maayos po yung ating audio. Maayos po ba ang aking audio sa inyo pong mga live stream? Ayan, purihin ng Panginoon. Nawa po yung maayos. At ganun din, mga kapatid, ipagpapatuloy na po natin ang huling bahagi sa ating series patungkol sa Book of Genesis, Genesis chapter 17. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ngayon at tayo po ay susunod na naman at papasok na naman sa panibagong chapter 18 next week. Ayan, sa pagpasok po ng February 2024. Okay. Ipagpatuloy po natin, balikan natin, magkaroon tayo ng preview sa nakaraan o nakalipas nating mensahe sa ating pinag-uusapan, ang ating topic, God's Covenant People, sa Genesis chapter 17. Okay, pinag-usapan po natin dito sa God's Covenant People ang ibig sabihin ng covenant. Alam nyo na rin po yan. May 3 characteristics ang covenant. Una ay ang covenant is a relationship. Pangalawa, covenant is a chosen or elected relationship. Number 3, a covenant relationship includes binding promises and obligation. So, tinanong din po natin, pinag-aralan natin, sino ba ang nag-initiate ng covenant na ito? Siyempre, sino ba ang nanguna? Sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpasimula nito? Walang iba kundi ang ating Diyos. Ito po. Siyang nagpasimula ng covenant na ito. Siyang gumawa nito, so siyang kikilos, siyang mangunguna. Okay, so pinag-aralan po natin yan.
kung paano pong nag-initiate ang Diyos sa buhay po ni Abraham at sa buhay ng mga tao nasa lahi ni Abraham. Okay. Pangalawa, ano mga nakapaloob sa covenant na to at ano mga pangako ng Diyos kay Abraham na nakalagay dito. So napakahalaga na alam natin kung ano ang laman ng covenant. Hindi lang natin basta alam na yung God's covenant, basta may pangako, basta may tipan, basta may kasunduan ng Diyos sa atin, okay na. Hindi po, dapat alam natin ang nilalaman nito. Anong nakapaloob sa covenant na to, ano mga pangako ng Diyos kay Abraham. Yan po ay inalam natin mga kapatid. Una, syempre, bahagi po at nakapaloob sa tipanan, kasunduan at covenant ng Panginoon sa sa lahi ni Abraham ay ang angkan. No po? Una ay ang angkan, pangalaway lupain, pangatlo'y pagpapala. So yan po yung tatlong laman kung saan napapaloob sa covenant ng Diyos kay Abraham at sa kanyang buong salinlahi. Ano naman ang pinakalayunin o ultimate goal ng covenant na to? So pinag-usapan din po natin ang ultimate goal ng Lord sa atin sa pamagitan po ng covenant na ito at kay Abraham ay mapanatili ang kanyang relationship o relasyon sa kanya, sa Diyos, no po? Kung bakit siya nagbibigay ng kasunduan, kung bakit siya may covenant, bakit siya nakikipagtipan, bakit siya nakikipagkasundo, ay dahilan sa gusto niyang maging matatag ang relasyon ng Diyos at ng tao sa isa't isa. Gusto niya maging matatag ang relasyon ng Diyos kay Abraham at ganun din sa kanyang lahi. Okay? So, pinag-usapan din natin, isa pa sa pinakalayunin ng Diyos o ultimate goal ng covenant ng Diyos kay Abraham sa Genesis 17 ay ang communion with God. Ibig sabihin, hindi lang po yung relationship ang gusto niyang tumatag, gusto din makita ng mga tao na kung ano ba ang mararanasan mo, paano ka ba magbebenepisyo, no? Paano mo mararanasan? Siyempre dahil nasa kasunduan, paano mo mararanasan, paano mo pakikinabangan ang covenant na ito, no? So yan po yung ating napag-usapan sa mga nakalipas nating topic. Pinag-usapan din natin, siyempre ang covenant hindi lang po siya may laman, no? Hindi lang siya basta kasunduan, ito din po ay obligasyon ang nakaatang. So, hindi lang po siya panay pangako, kundi meron din pong obligasyon sa covenant na ito. Pinag-usapan natin, bahagi po ng obligasyon na nais ng Diyos na ipaunawa kay Abraham ay una, na palagi kang maging matapat sa akin. Yan sabi ng Diyos kay Abraham. Pangalawa, mamuhay ng matuwid. So, pag ginawa yung palaging maging tapat, at pag mamuhay ng matuwid, walk before me and be blameless, ibig sabihin mga kapatid niyan, ibig sabihin, sabi ng Lord, kung gagawin mo ang lahat ng ito, tutuparin ko ang aking kasunduan sa iyo. So pinaunawa sa atin ng Panginoon, ang total obedience ay kailangan sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, pagsunod sa covenant, no? Para mapanatili ang covenant na talagang ingatan mo na wag mong hayaan na hindi mo magawa at masira ang tipanan o pangako sa isa't isa. So anong senyales o palatandaan o marka ng covenant na ito? Pinag-usapan po natin yung tinatawag nating covenant marker na circumcision o pagtutuli. So para maipaunawa sa mga kay Abraham at sa kanyang lahi, no po, makikita ang covenant marker ang ginawa ng Panginoon na marka, palatandaan na kung saan ito po ay nasa covenant under the covenant. Syempre pinapakita po dyan yung circumcision o pagtutuli. Pinag-usapan din po natin yan last time. So pinag-usapan din natin mga kapatid kung gaano ito yung separation marker. Kung bakit kailangan ng pagtutuli, ibig sabihin, inihiwalay ang
nasa covenant, under the covenant, at pinihiwalay ang wala sa covenant. So, yan po. Amen? So, naintindihan po ba? Dahil God is our life giver, so siya po ang gusto niya dahil paparamihin niya ang angkan ng lahi ni Abraham. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto niya makita ng mga tao na ito ay Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ito. No? Diyos po ang nagbibigay ng buhay. So kaya po sa pagtutuli, ipinakita po ng Diyos na dito sa pagtutuling ito, sa reproductive organ na ito, magmumula ang buhay at lahi na magmumula sa lahi ni Abraham. Okay? Because our God is a life giver. Okay? So gaano kahaba ang visa o validity ng covenant na ito? So pinag-usapan po natin, ang pagtutuli po ay isang permanent validity. Ibig sabihin, para maging valid at maging mabisa ang covenant sa buhay ng lahi na pinangakuan ng Diyos sa lahi ni Abraham, kay Abraham, ay kinakailangan makita ang ma-validate kung ito'y totoo, no? Kung ito ay permanente. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag contract kasi, na pag-usapan natin, lahat yan ng contract may expiration, no? Pero ang significance ng marker covenant kay Abraham na pagtutuli is to signify permanent validity. Ibig sabihin, magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan o tinatawag na everlasting covenant. Ang ginawa ng Panginoong marka o bisa. Wala pong makakapag-void nito dahil ito'y permanente na pangako ng Diyos na mararanasan, no, ng mga nasa covenant, under the covenant. So kung paano ang pagtutuli ay permanente, ibig sabihin hindi mo pwedeng baliwalain, hindi mo pwedeng ayusin, baguhin, no? Ibig sabihin, ang God's covenant with Abraham cannot be nullified. Hindi mo pwedeng baliwalain, hindi mo pwedeng tanggalan ng bisa dahil ito po ay everlasting covenant. Amen? So, pinag-usapan din po natin, ito, ngayon po pala, ito na, tapos na yun. So, yung mga pinag-usapan natin. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin, ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi covenant member? Okay. Ano ang kahihinatnan ng mga taong hindi bahagi ng covenant ng Diyos, God's covenant to people? So, sabi sa Genesis 17 verse 14, ang sino mang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Ibig sabihin, mga kapatid, sa mensahe pa lang ng salita ng Diyos, ipinapakita na kung ang isang lalaki ay tumangging magpatuli, automatic na wag mong ituring na kababayan. Hindi siya bahagi ng covenant, God's covenant to people. Dahil binaliwala niya ang kasunduan na inilagay ng Diyos. Dahil ang marka, palatandaan, senyales ng taong nasa covenant ng Diyos ay ang inutos ng Diyos na pagtutuli. Okay? So meaning, ito po ay solemn warning. Bakit solemn warning? Ibig sabihin, that person is outside God's covenant. Wala siya sa kasunduan ng Diyos. Ibig sabihin, pag wala ka sa kasunduan, pag ikaw ay tumanggi, hindi kayo tinuturing na kababayan, binabaliwala mo kasunduan ng Diyos sa tao, meaning, hindi ka bahagi, hindi ka tatanggap ng mana ng Diyos. Hindi ka rin tatanggap ng pagpapala ng Diyos. Mananatili kang nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at habang buhay, sabi, forever cut off from God. Tingnan natin yung English Standard Version ng Genesis 17:14. Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off
puputulin, aalisin. Amen? So, He has broken my covenant. So, walang pagpapalang tatanggapin, walang tatanggap ng mana ng Diyos, walang tatanggap ng lahi, ng angkan, lupain, at pagpapala. Paano naman, Pastor? How about Ishmael? Si Ishmael, na anak po ni Hagar, anak ni Abraham, sa alipin ni Sarang si Hagar. So, oo, nakita natin, nangako ang Diyos sa kanya na pagpapalain din ng Diyos, hindi lang si Isaac, kundi pati rin si Ishmael. Pararamihin din ng Diyos ang lahi ni Ishmael at magiging isang malaking bansa ang lahi ni Ishmael. Verse 20 ng chapter 17. Tungkol naman kay Ishmael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Sabi ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko siya. Pagpapalain ko si Ishmael, bibigyan ng maraming lahi, magiging ama siya ng 12 pinuno, at ang mga lahi niya ay magiging tanyag na tao. At sa panghuli nito, mga kapatid, oo, tinuli din po si Ishmael, kasabay ni Abraham. Verse 23 ng chapter 17, sa mismong araw na yon ng pinag-usapan ng Diyos patungkol kay Ishmael at patungkol sa pagtutuli, tinupad ni Abraham, again, no? Let me repeat, tinupad ni Abraham ang inuutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ishmael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. So mga kapatid, tinuli din si Ishmael kasama po ng lahat ng lahi sa kanyang sambahayan, kasama pa ng mga aliping binili niya. So lahat yon sinunod, tinupad ni Abraham ang lahat ng utos sa kanya ng Diyos. Again, kapag tumanggi na magpatuli, no? Sino mang lalaki na hindi tuli sa panahon ni Abraham, ititiwalag sa inyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa kasunduang meron ng Panginoon kay Abraham. So it shall be cut off from his people because he has broken God's covenant. Ibig sabihin, hindi tatanggap ng mana, hindi tatanggap ng pagpapala ng Diyos, mananatiling nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Again, forever cut off from God. So dito po sa puntong ito, kasama si Ishmael na tinuli ni Abraham at ganun din ang kanyang sambahayan ng mga lalaki at mga aliping isinilang sa tahanan niya at mga aliping binili niya. Lahat yon tinuli. Pero sa later parts ng story, makikita natin sa mga susunod pa nating pag-journey, sa pagbubulay ng salita ng Panginoon dito sa Genesis, makikita natin mga kapatid, na ayaw talaga ni Ishmael na mapabilang sa covenant na ito. So magkakaroon ng conflict sa mismong salita ng Diyos na sinasabi po sa Genesis 17 verse 14. Balikan natin, bago tayo bumalik dito, na ang sino mang lalaki na sa inyo na tumanggi magpatuli, ay huwag ninyong ituring na kababayan. Dahil binabaliwala o binaliwala niya ang kasunduan ko. Balikan natin yung 23 at 26. Tama ba? Ito. So, ibig sabihin mga kapatid, pinapakita po sa atin na later parts, si Ishmael, hindi niya pala gusto. Ayaw niya palang mapabilang sa covenant na to. So, meaning to say, pinapakita po sa atin ng Diyos, dito, tingnan nyo sa mismong araw na yon na nag-utos ang Diyos, ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin. Nagpatuli si Abraham at si Ishmael, pati na ang lahat ng alipin. So, pinupunto ko dito mga kapatid, tinuli siya. Di ba lahat ng tinuli ay bahagi ng covenant ng Diyos kay Abraham at sa kanyang buong salinlahi? Kaya lang, paano yung tuli na, pero ayaw naman pala na mapabilang sa covenant na ito? So, anong posibleng mangyari? So, ang meaning at ang puntos ng mga ito,
Ibig sabihin, it's not just about circumcision. Hindi po ibig sabihin na ang isang tao na nagpatuli ay okay na. Bahagi na siya ng lahi ni Abraham. Katulad ni Ishmael, ayaw niyang mapabilang. Kahit na siya'y tuli, ayaw niyang mapabilang. Ibig sabihin, it's not about faith in God. It's about faith. I'm sorry. It's not just about circumcision. It's about the faith in God and His promises. Ibig sabihin, katulad nating mga Kristiyano, pwede nating i-relate sa buhay natin ito eh. Maraming pwedeng magsabi na I am a Christian, I am a born again, anak ako ng Diyos, nabautismuhan ako. Pero kahit na ikaw ay nabautismuhan, pero ayaw mo pa rin sumunod. Ibig sabihin, hindi porkit ikaw ay miyembro ng isang relihiyon, okay na. Pupunta na ako sa langit. Pwede na yan. Kahit di na ako sumunod, okay lang. Tandaan niyo po, it's about our faith in God and His promises. Hindi lang ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano na. Hindi lang ibig sabihin na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, okay na. Na kahit hindi ka na magsimba, okay lang. Kahit na hindi na ako magbasa ng Bible, okay lang. Kahit baliwalain ko na ang ministry, okay lang. Because I am circumcised, I am born again, I am a Christian. Ganun ba? Tandaan nyo, it is about our faith in God and His promises. Yun ang puntos. Yun ang puntos. Ibig sabihin, anong kahinatnan ng mga taong hindi covenant member? Sad to say, hindi tatanggap ng pagpapala, hindi tatanggap ng mana, mananatili sa ilalim ng kasalanan. Na kaya napakahalaga mga kapatid ng puso mo, napakahalaga ng iyong pagsunod. Amen? Napakahalaga ng sarili mo. Hindi porkit ikaw ay nailigtas, hindi porkit ikaw ay pinatawad, wala ka nang gagawin. You have an obligation. May obligasyon ka mga kapatid. It's about your faith in God. It's about your faith in God's promises. Amen? So, ibig sabihin, malinaw, amen po ba? Diyan pa po ba kayo mga kapatid? Ibig sabihin, katulad ni Ishmael, hindi porkit siya'y circumcised, paano yung pastor? Babaliin niya ang salita ng Diyos? No, na lahat ng tinuli ay yan ay palatandaan. Yan ay palatandaan ng nasa under ka ng God's covenant. Yan ay covenant marker at ito'y permanente. Papaano nga kahit na ikaw ay circumcised, di ka naman sumusunod sa Diyos. Amen? So, ang tanong, paano tayo dapat tumugon ngayon sa covenant na to? Paano tayo tutugon dapat? So, dapat malaman natin, dapat matutunan natin na ngayon ako ay Kristiyano na ngayon ako ay born again na, anong dapat kong gawing pagtugon? Ibig sabihin, ngayon ako ay nakakilala na, anong dapat kong gawin? Hindi po pwede yun mga kapatid na, dahil ako ay nakakilala na, tapos na. Hindi po ganon. Ibig sabihin, dapat alam mo kung paano ka tutugon sa covenant na ito. And that's the problem of Ishmael. Hindi niya alam paano tumugon sa covenant na to. Tulad ni Abraham sa story na ito, pagkarinig niya ng unang pagkasabi pa lang ng Diyos sa kanya, sa Genesis chapter 17 verse 1 pa lang, mga kapatid, nang kausapin siya ng Diyos, eto na po agad ang kanyang response. Let's go back to verse 3. Nang marinig niya yung sinasabi ng Diyos kay Abraham, yung sinasabi ng Diyos, yung inuutos ng Diyos sa kanya, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Nagpatira pa po siya agad bilang paggalang sa Diyos. So, ibig sabihin, dalawang bagay ang kanyang ginawa. No? Dalawang bagay. Nagpatira pa at gumalang. Pero kung titingnan natin, ang pagpapatira pa, o pag ikaw ay nagpatira pa, you are worshiping God also. Dalawa yan, mga kapatid. Sa pagbinabanggit ang pagpapatira pa, o
worship, pagsamba. Una, sabi nga po dyan, ito'y nagbibigay ng paggalang. Kapag ikaw ay nagbabow down, ibig sabihin, nagbibigay ka ng paggalang. Okay? So, paano ka tutugon sa covenant ng Diyos? Dapat marunong kang gumalang sa Diyos. Sad to say, mga kapatid, maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, marami sa atin ang nagsasabing tayo'y born again, maraming nasa loob ng iglesia, nasa loob ng ministry, pero pagdating sa paggalang sa Diyos, bagsak. Madalas po tayong guilty sa ganitong bahagi. No? Ibig sabihin, kapag ba ako'y sumasamba sa Diyos, kapag ba ako ay nag-church, kapag ba ako ay pupunta ng worship service, anong klaseng paggalang ang ginagawa ko sa harapan ng Diyos? Paggalang, pagrespeto. Tama? You are respecting. You have, paggalang nga is a reverence, fear of God. Kasama din dyan yung fear of God. So ikaw ba, pag ikay sumasamba, ginagalang mo ba siya bilang pagtugon mo na ako'y anak ng Diyos, na ako'y bahagi ng pamilya ng Diyos, ako ay nakakilala sa Panginoon, kamusta ang iyong paggalang sa Kanya? Kapag ba umaga, pagising mo, ano ang gagawin mo? Gumagalang ka ba sa Diyos? Kapag ba ikay nananalangin, kamusta ang iyong paggalang sa Diyos? Kapag ba ikaw ay nasa ministeryo, kamusta ang pagrespeto mo sa Diyos? Sa loob ng church, bilang ako'y pastor, sa tagal ko na pong nagpapastor, meron po akong karanasan sa buhay na hindi ko malilimutan na nagpakita po sa akin ng isang napakagandang halimbawa. No, yung akin pong pastor, hindi ko po malilimutan na ipinapakita niya sa akin ang klase ng pagrespeto at paggalang sa ating Diyos. Sabi niya, kung kailan sasamba, doon ka naiihi. Kung kailan ka sasamba, doon ka patayo-tayo. Kung kailan sumasamba at umaawit, doon ka walang ginawa kundi makipagdaldalan sa katabi mo. Kung kailan sasamba, doon gagawa ka ng kung ano-anong paglalaba, kung ano-anong ginagawa mo. Kamusta ang paggalang natin sa harapan ng Diyos? Sunday is God's day. Ito pong araw na ito ay pinabanal ng Diyos. Ito pong araw na ito ay araw ng Panginoon. Kamusta po ang paggalang natin sa Kanya? Kanina, we worship the Lord. No? Maghari ka, wala kang katulad, dakilang katapatan. Sa mga awiting ito, how is your worship time? Meron kayang respect? Andun kaya yung word na paggalang? So, nandun po yun, mga kapatid. Ibig sabihin nito, ipinapakita po sa atin ng Panginoon, napakahalaga po ng ating response. Sa tuwing tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin, are you respecting our Lord, our King of Kings? Naalala ko po siguro, kung ang Pangulo ng Pilipinas ay darating sa inyong lugar, sa inyong tahanan, sigurado po ako, lahat ng paggalang, pagrespeto ay gagawin. Dahil ang pinakaayaw po natin ay yung ating madisrespect yung ibang tao o kahit tayo mismo. Ano mararamdaman mo na kung yung anak mo ay bastos at sasagot-sagot sa iyo? Naku po, magwawala ka. Aba, hindi kita pinalaking bastos. Ayan. E paano po nakita niyo po yung anak niyo hindi nangungupo? Hindi nangungupo, walang po at opo sa kanyang sinasabi. Kung makipag-usap sa mga nakatatanda bakit? Ano naman? No. Sabi ko bakit?
bilang magulang, isa po sa pinakamasakit ewan ko po kung kayo po yung magulang, isa sa pinakamasakit na bahagi bilang isang magulang ay yung i-disrespect ka ng anak mo. Amen po ba? Isa sa pinakamabigat sa kalooban ay yung makita mo yung anak mo walang respeto sa iyo. Yung makita mo yung pinalaki mo, yung mga taong iniluwal mo at binuhay mo, kung ikaw ay nanay, ay disrespectful. Ano pa kaya ang Diyos? Na sa tuwing sumasamba tayo, sa tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon, are we respecting God? Isa sa mga bahagi ng katangian ni Abraham, na sa tuwing may sasabihin ng Diyos, marunong po siyang gumalang. Marunong po siyang magbigay galang. You are respecting God. No? Sa pagbibigay ng iyong tithes and offering, nire-respeto mo ba ang Diyos? O harap-harapan mo siyang binabastos? O harap-harapan mo siyang binabaliwala ang kanyang inuutos sa iyo? Kapag ang isang anak binaliwala ang utos ng magulang, binabastos mo ang iyong magulang. Tama? So paano tayo dapat tumugon, mga kapatid? Dapat matuto po tayong gumalang. So ipinakita ni Abraham na matuto tayong rumespeto kung sino ang ating sinasamba. Isa sa pinakamagandang maging katangian ng mga Kristiyano ay nakikita sa kanya ang mataas na pagrespeto sa ating banal na Diyos. Amen. So, hindi lang po paggalang. Pangalawa po ay ang pagsamba. Sa tuwing tayo sumasamba sa Diyos, mga kapatid, bahagi po yung paggalang at pagsamba. Nakita po natin, isa sa mga katangiang meron si Abraham, sa tuwing kakausapin siya ng Diyos, lagi siyang gumagawa ng altar. Pagdating sa pagsamba, hindi lang siya marespeto, marunong din siyang sumamba ng totoo. Tayo kaya, every time we worship the Lord, kamusta po yung ating pagsamba? Tayo kaya ay nagwo-worship ng maayos? Tayo po kaya ay hindi lang rumerespeto, kundi sumasamba ng tama, ng totoo sa ating Panginoon? Kamusta po yung ating worship? Kung kailan ka sasamba, doon kayo naantok. Kung kailan ka sinasamba, doon ka nagugutom. Kung kailan ka sasamba, hindi ba disrespectful at walang tamang pagrespeto sa pagsamba sa ating Panginoon? Alam niyo po, bakit ba tayo sumasamba sa Kanya? Bakit ka ba sumasamba sa Diyos? Bakit ba tayo sumasamba sa Diyos? Ikaw ang sumagot. Bakit kailangan kong sambahin ng Diyos? Anong dahilan kung bakit sinasamba ang Diyos? No? Sumasamba po tayo sa Diyos dahil tayo po ang tinatawag na recipient of God's promises. Recipient tayo. Pag sinabing recipient ng promises ni God, ibig sabihin, ikaw ang receiver. Isa ka sa mga heirs, hindi buhok, tagapagmana, inheritors. Ikaw ang beneficiary nito. Kaya ka sumasamba sa Diyos dahil ikaw ang tatanggap, ikaw ang nakikinabang sa mga pangako na meron ang Diyos na ipinagkaloob sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Imagine you are the receiver. No? You are the inheritor. Ikaw ang beneficiary. Ikaw ang recipient ng pangako ng Diyos. Na kaya ka sumasamba sa Kanyang pangalan. Kaya mo siya binibigyan ng paggalang at pagrespeto. Dahil alam mo sa iyong sarili
na ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng meron sa iyo. Amen? Hindi para makuha yung sagot sa panalangin mo kaya ka sumasamba sa Diyos kundi dahil ibinigay na ng Diyos sa atin ang katuparan ng kanyang pangako. Nakikinabang ka na, kapatid. At dahil ba nakikinabang ka na, wala ka nang gagawing pagrespeto, wala kang gagawing pagsamba, wala kang gagawin na tamang paglapit sa Panginoon. Okay lang kahit bastusin mo ang Diyos, okay lang kahit dito pa sa loob ng church. Kung hindi mo rin rerespetuhin ang Diyos, kapatid, mag-isip-isip ka. Ang dami mo nang natanggap. You are a receiver, a recipient. Baka nalilimutan ng anak mo no kung bakit ganyan ang kanilang buhay ay dahil sa Diyos na nagbigay ng pangako. Baka nalilimutan ng pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng pamilya mo, na kung bakit kayo nandito sa ganyang klaseng buhay ay dahil sa Diyos. God deserves respect, a high respect from you. Matuto naman tayong rumespeto. Amen? So, hindi lang basta dahil tinugon ka ng Diyos sa panalangin, kaya ka sumasamba. Paano pag hindi ka na tinugon? Ibig sabihin, hindi mo na siya re-respetuhin? Mapaalala lang sa atin ng Diyos, ibinigay na ng Diyos sa atin ang katuparan ng pangako niya nang dumating si Kristo sa ating buhay. Nang dumating si Kristo sa mundong ibabaw, dito na ipinakita ng Diyos, ibinigay niya na sa atin, no? Kaya nga sabi niya, namatay si Kristo nung panahon na tayo ay makasalanan pa. Nung panahon na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, ibig sabihin doon pa lang mga kapatid, ibinigay niya na agad sa atin ang katuparan ng pangako niya. So God deserves a high respect, a highest worship that we can ever give to our King of Kings, our Lord of Lords. So kung sasamba din naman tayo, kung aawit din naman tayo sa Panginoon, kung magpipreach din naman tayo, kung magsaserve din naman tayo, let's serve God with full and high respect and worship from Him. Di ba? Magbibigay ka ng iyong offering, ng iyong tithes. Irespeto mo siya. Magpapasalamat ka sa lahat ng binigay ng Diyos. Receiver ka nga heirs ka nga inheritor ka nga, beneficiary ka. Pinakinabangan mo ang pagpapalang ibinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Ang hirap po kasi sa tao, tayo pong mga tao, wala nang respeto, wala nang paggalang, wala nang tamang pagsamba dahil wala tayong utang na loob sa Diyos. Masakit po yun. At alam ko po na isa sa kinalulungkot ng Diyos na ang kanya mga anak, matapos ginawa ng Diyos ang lahat, mahal pa rin niya tayo, pero masakit sa Diyos. Basahin niyo yung Jeremiah. Basahin niyo at balikan niyo po yung journey ni Jeremiah. Itong si Propeta Jeremias, dito niya naranasan ang bagsik ng galit ng Diyos dahil ipinagpalit ng mga Israelita ang Diyos sa Diyos-Diyosan si Baal. Nasaktan ng Diyos, bakit? Kasi alam niyang binigay niya ang lahat para sa atin. Tapos, ganyan pa ang gagawin? Masakit po yun. At kung meron man tayong pinakamasakit na mararanasan, yung binigay mong lahat, tapos binastos ka pa rin. Ibig sabihin ng dating, walang utang na loob. Amen? So makikita mo mga kapatid, I'm not saying na ikaw yon o ako yon. Lahat tayo, mga kapatid, may kinalaman doon. Amen? So napakahalaga yung pagtugon mo sa covenant na ito. Nung sinabi po ng Diyos na si Sarah
at si Abraham ay magkakaroon ng anak. Naalala niyo po? Balikan natin yon. Nang marinig ito ni Abraham, ano sabi niya? Nang marinig niya yung pangako ng Diyos, yung sinabi ng Diyos kay Sarah at kay Abraham. Nang marinig po ito ni Abraham, anong ginawa niya? Nagpatira pa po siya bilang paggalang sa Diyos. Pero sa puntong ito, tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? Si Sarah, mabubuntis pa kaya siya? 90 taong gulang na? Aba, nakakatawa. Amen. So makikita natin, ang gusto kong bigyan ng diin dito. Nang marinig niya yung sinabi ng Diyos, ano ang ginawa niya? Marunong siyang gumalang at sumamba. Marunong siyang mag-worship at mag-respect sa Diyos. Nagpatira pa siya. No? Paano yun, pastor? Nagtawa siya. Pero natawa siya. Nang marinig niya sa kanyang sarili na magkakaanak pa ba ako? 100 years old na ako. 90 na si Sarah, magkakaanak pa ba yan? Tumawa siya. Kaya nga po, Isaac ang pangalan ng anak nila kasi ibig sabihin ng Isaac ay laughter. Tawa. Sabi ng iba, itong pagtawa po ni Abraham ay laughter of unbelief. Pagtawa ng kawalang paniniwala. Sabi ng iba, natawa lang si Abraham, ang tawag po dito ay laughter of joy. Na natawa lang siya, no, dahil sa sobrang kagalakan sa kanyang puso. Na naririnig niya ito sa Diyos, ang pangakong ito sa kabila ng kanyang sitwasyon, ng kanyang pisikal. No? Dahil siya 100 taong gulang na at si Sarah 90 years old na. Pero mas malapit po, probably, mga kapatid, probably na laughter of unbelief nga. Bakit? Kasi sa sumunod na bahagi, sinabi po niya sa Diyos, sinabi po ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang po si Ishmael? Verse 18. Sinabi niya sa Diyos, kung ganoon po mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak ko si Ishmael. Para ba sinasabi ni Abraham sa ibang salin, bakit hindi na lang po si Ishmael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na nawala ng tiwala si Abraham sa Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, yung faith ni Abraham during this time is not perfect. Katulad natin, hindi perpekto ang pananampalataya natin sa Diyos. Dumarating po tayo sa panahon na tayo po'y nagkakaroon ng mga unbelief. Kawalan ng paniniwala. Pero hindi po ibig sabihin na nawala na po si Abraham ng tiwala sa Diyos. Bagamat hindi perpekto ang kanyang pananampalataya, ayon kay Apostol Pablo, ano sabi niya kay Abraham? Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Balikan natin yung unang verse. Mag-iisang 100 taon ng gulang si Abraham, no? Alam niyang matanda na siya at mahina ang kanyang katawan, mahina na. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaaring magkaanak. Ganun pa man, ano sabi po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma? Hindi po nanghina ang kanyang pananampalataya. Verse 20. Hindi siya nag-alinlangan. Unbelief, no? Laughter of unbelief. Tingnan natin. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ibig sabihin, dumaan siya sa questioning of his faith. Nagtatanong siya, bakit hindi na lang po si Ishmael? Kaya, hindi ibig sabihin wala kang tiwala, hindi ibig sabihin hindi ka naniniwala. Ibig sabihin, dumating lang sa yung panahon na yung testing ng iyong faith, yung process ng paghubog ng Diyos sa iyong pananampalataya ay dumating sa panahong iyon. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Sa pangyayaring iyon, sa pangyayari sa buhay ni Isaac, mas lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, makikita mo sa buhay niya. Sa tuwing naririnig niya, sinasabi ng Diyos, ano ang nagiging
tugon niya sa Diyos. Nagpapatira pa siya dahil marunong siyang rumispeto, marunong siyang magbigay galang at sumamba sa Diyos. Ibig sabihin, sa panahon ng kanyang pagtatanong sa Diyos, mas lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. At sa tuwing tumitibay at siya'y nagtatagumpay, sa bawat pagsubok o hamon na kanyang pinagdadaan, laging kasama yung kanyang pagpupuri sa Diyos. Yan po yung sabi ni Pablo. Verse 21, dahil lubos siyang umasa, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Anong pruweba? Yung sumunod niyang ginawa pagkatapos umalis na ang Diyos. Ano ba ang sumunod niyang ginawa? Sumunod po siya sa utos ng Diyos bilang bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So sa kanyang pangako, mga kapatid, at sa kapangyarihan ng Diyos, na kaya ng Diyos to pa rin ang kanyang mga pangako. Balikan natin. Verse 23 ng Genesis. Ito naman po yung pangatlo. Kanina, ang pagpapatira pa, ang laman po niya ay paggalang, pangalawa, pagsamba, at pangatlo ay pagsunod. Okay? Una, paggalang, dapat marunong gumalang, pagsamba, at pangatlo yung pagsunod. Ito na po yung kanyang naging aksyon. Matapos umalis ang Diyos nang siya'y kausapin, no? Anong sumunod na ginawa ni Abraham? Sumunod siya sa Diyos. Sinunod niya ang utos ng Diyos bilang bunga ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay, basahin natin. Verse 23 to 27. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang kanyang anak na si Ishmael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Tinuli niya. Amen? So makikita mo mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos. No po? Teka lang po . Okay. Balik po tayo. Sa mismong araw na yon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ishmael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Sa mismong araw na yon, ng utos ng Diyos sa kanya, marunong siyang sumunod. Isa sa natuwa ako sa kanyang characteristics. No? Tingnan niyo po . Pag siya'y sumasamba sa Panginoon, nagpatira pa, grabe yung respeto ni Abraham sa Diyos. Pangalawa, grabe yung pagsamba niya sa Diyos. Yung paggalang, pagsamba, grabe rin yung pagsunod niya. Isipin mo, that moment, after God sent His message to him, no? Naibigay na, nasabi na ng Diyos ang mensahe niya, ano ginawa agad ni Abraham? Mismong araw na yon, tinupad niya ang utos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya si Ishmael, lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, sinilang sa tahanan niya, pati aliping binili niya, tinuli niya lahat. Kasi marunong siyang rumispeto, marunong siyang sumamba, marunong siyang sumunod. Amen? Amen? Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin siya. At si Ishmael naman ay 13 taong gulang na. No? Verse 26 to 27. So sa mismong araw na yon na nag-utos ang Diyos, again, inulit muli, sa mismong araw na iyon na nag-utos ang Diyos, na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham, si Ishmael, pati ang lahat ng lalaking alipin, no, na isinilang sa sambahayan niya, maging ang alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar, lahat po yun kasama sa mismong araw na yon na nag-utos ang Diyos. Tinuli lahat. Excuse me. Tinuli lahat ito ni Abraham. So, mga kapatid,
alam po natin, kapag kaming mga lalaki, alam po namin na hindi po, kumbaga sa isa sa pinaka-aabangan ng isang lalaki ay dumating yung moment ng kanyang circumcision. At sa panahon ngayon, mapalad po yung mga kabataan dahil ang circumcision ay painless na. Unlike before, sa mga sinaunang panahon, masakit po ang pagtutuli, lalo na po kung walang anesthesia noon. Tama? Hindi madali, hindi pain-free. So, ang ginagawa, dipokpok lang, tapos diretso na sa may dagat. Hindi po painless. Hindi rin pain-free ang pagtutuli. Mga kapatid, sa Panginoon, sa pagsunod sa Diyos, hindi rin pain-free, hindi rin painless. No? Ang pagsunod natin sa Diyos. Mapalad na lang po tayo ngayon dahil may tumutulong sa atin para maibsan yung ating mga pinagdadaanan sa Diyos dahil sa mga kapatid natin na kasama natin sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako na nagpapalakas sa atin. Pero ang pagsunod sa Panginoon ay hindi rin po ganun kadali. Hindi rin po ito masaya lang. Dumadaan po tayo sa kabigatan. Dumadaan po tayo sa mabibigat na mga pasanin na dinadaanan natin sa pagsunod lang sa Panginoon. No? Uulitin ko po. Ang circumcision ay maihahambing din natin sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi madali. Amen? It is not easy to express your commitment as a covenant member. Hindi madaling sumunod sa Diyos. Kapag mahirap ang pagsunod, you can say no. O kaya, wait lang. Pero si Abraham, kahit na alam niyang masakit ang pagtutuli, ng araw ding yon, sa mismong araw na iyon na inutos ng Diyos, lahat ng lalaki dapat tuliin. Nagpatuli po siya at ang kanyang buong sambahayan, kasama po ng kanyang alipin at mga biniling alipin sa iba't ibang lugar. Nang araw pong iyon, sa verse 23, inulit po yan, inulit din po sa verse 27. So makikita natin, ito ang pagsunod na inuudyukan ng pagtitiwala sa Diyos. No? Ibig sabihin, itong mamang lingkod ng Diyos na si Abraham, ang kanyang ginawang pagsunod ay inudyukan ng pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi siya nag-aalinlangan sa Diyos. Pag sinabing mismong araw ginawa niya yung utos ng Diyos, ibig sabihin, walang pag-aatubili. Sugod agad, sunod agad. Amen? Excuse me. At hindi lang si Abraham ang sumunod sa kanyang Diyos, kundi pati ang kanyang buong sambahayan, sinunod niya rin. At isa po ito sa naging problema ng mga Israelita sa panahon na ni Moises. Sa panahon ni Moises, mga kapatid, at mararanasan din natin yung journey ni Moses, hindi nila sineryoso, kahit na si Moises, hindi niya sineryoso at napabayaan na nila ang pagtutuli or circumcision as a sign of covenant membership. Alam niyo po si Moises, siya mismo pinabayaan niyang hindi matuli ang kanyang anak. Utos yun ng Diyos dapat tuliin ang kanyang anak. Yung anak niyang si Gershom, no? Sa Exodus chapter 4 verse 25, instead na siya ang tumuli na dapat inuutos sa kanya ng Diyos, sino po ang tumuli? Si Sipora na kanyang asawa para lang maligtas itong si Moises. Dahil ito si Moises ay hindi rin nagpatuli. No? Pero kumuha si Sipora ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak at ang nakuha niyang balat ay dinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Sipora, ikaw ang dugo ang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Sipora ay may kaugnayan sa pagtutuli, kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Ibig sabihin, mga kapatid, mismong lingkod ng Diyos sa si Moises, hindi rin sumunod.
Kaya kailangan pang gamitin si Sipora, pagtuli ng kanyang anak, yung balat, no, idinikit. No? Yung nakuwang balat sa maselang bahagi ng katawan ng kanyang anak na si Gershom, ano ginawa? Idinikit ni Sipora sa paa niya para hindi siya patayin ng Panginoon. Hindi siya daanan ng sumpa, ng kamatayan. No? So, buong henerasyon, lahat po ng lumaki sa disyerto sa panahon ni Moises, hindi na rin na-circumcise. Joshua chapter 5 verse 7. Ang mga anak nila lalaki na pumalit sa kanila ang tinuli ni Josue dahil hindi pa sila tuli ng panahong naglalakbay sila. No? Maging yung future generation ng mga Hudyo, no? Yung mga Hudyo, ginagawa nga ang pagtutuli, pero sa tingin nila, yung pagtutuli ay physical sign na lang na ang pinakamahalaga at ang akala nilang anak na sila ni Abraham kasi tuli na sila. Okay na yon. Hindi na sila mapapahamak kasi circumcised na sila. Pero ano sabi ni Pablo sa Roma chapter 2 verse 28 to 29? Pero bago yun mga kapatid, ang sabi ni Pablo sa Ingles, circumcision is a matter of the heart. Ano sabi niya? Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamagitan ng Espiritu. Bakit? Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang. Ang pagiging Hudyo mo ay hindi dahil sa Hudyo ang magulang mo o kaya tuli siya sa laman. So hindi na basis dito sa New Testament kung tuli ka o hindi. No? Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamagitan ng Espiritu. Amen? Nakukuha niyo po? At hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyan tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. So, totoo yung sinasabi ni Pablo. Circumcision is a matter of the heart. Ano ba sinasabi niya? Not all are children of Abraham. Hindi lahat anak ni Abraham. Bakit, pastor? Bakit? Basahin natin. Ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking ipinangako. So, balikan natin yung una. Hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay may tuturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na magmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking ipinangako. Hindi ba't yun na nga ang sinabi ng Diyos sa kanila noon pa? Bago pa sila pumasok sa Promised Land. Ano sabi ng Diyos sa mga Israelita? Deuteronomy chapter 10 verse 16. Baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang mga ulo ninyo. Pansin nyo po mga kapatid. Ipinapakita po na katulad ni Ishmael, hindi basis na ikaw ay circumcised para tawagin at makaranas ka. Yung puso mo ang baguhin mo. Ang puso mo ay diyan mo itinatanim ang binhi ng salita ng Diyos. Nandito mga kapatid, dito nananahan ng banal na spirito sa puso mo. Dito po, ang puso mo ang nagpo-produce ng faith mo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lang pagtutuli ang kailangan pagbabago rin ang puso mo. Kaya lang matigas sa mga ulo natin No? Kristiyano naman ako, okay na yan. Ay, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Yun lang mga binago ang puso. Kaya sabi ng Lord, wag mong patigasin ang ulo nyo. No? Circumcise your foreskin of your heart. Pero syempre, hindi naman nila kaya mabago ang puso sa sarili lang nila. Tama? Hindi naman kayang baguhin ng mga Israelita ang puso nila. Kaya ang pangako ng Diyos, the God Almighty, makapangyarihang Diyos, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring. Deuteronomy 30 verse 6. Sino magbabago? Hindi nga kayang baguhin ang sarili mo ang puso mo
Sino magbabago ng puso mo? Tingnan nyo verse 6 ng Deuteronomy, chapter 30. Babaguhin ng Panginoon na inyong Diyos ang mga puso ninyo at ang mga puso ng inyong lahi para mahalin nyo siya ng buong puso't kaluluwa at mabubuhay kayo ng matagal. Sino po magbabago? Ang Panginoon na ating Diyos. Siya ang babago sa mga puso natin. Siya ang babago sa mga puso ng ating mga lahi. Dahil pag binago na ng Diyos ang ating puso, mamahalin mo siya ng buong puso't kaluluwa. Pag binago ng Panginoon ang puso mo, mabubuhay ka ng matagal. Ayan ang sabi ng Diyos sa mga Israelita. Kaya dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang baguhin ang ating mga puso, hindi natin kayang baguhin ang ating matigas na ulo, sino kayang magbago ng puso ng tao? Walang iba kundi ang Panginoon. At kapag nakita mo na ang Diyos ang bumago sa puso nito, mga kapatid, mamahalin mo siya ng buong puso't kaluluwa. At dahil minamahal mo siya ng buong puso't kaluluwa, mabubuhay ka ng matagal. Yan ang sinabi, yan ang pangako ng Panginoon. Amen? Hindi ba't yung pangako niya sa New Covenant, nakita rin natin sa propeta Ezekiel. Ezekiel chapter 36, verse 26. Ano sabi? Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Sino po nabibigay ng bagong puso? Ang Diyos. Sino po nabibigay ng bagong espiritu? Ang Diyos. Kasi kung tayo lang ang gagawa ng mabago ang puso natin, malabo po yung hindi tayo magiging masunurin. Kaya tayo nagiging masunurin kasi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? So, papaano ba tayo dapat mag-respond? No? Alam niyo po mga kapatid, itong bagong puso at bagong espiritu ay dulot ng ginawa ni Kristo para sa atin. Mismo katawan niyang nagkalasaglasag, nagkahati-hati para makapasok tayo at makalapit tayo sa trono ng Diyos. Para magkaroon tayo ng bagong puso sa pamagitan ng Espiritu. Kung alam natin ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay para lang tayo mapalapit sa Diyos Ama, paano tayo tutugon? Katulad ni Abraham, paano ba siya tumugon? By faith in God's promises in Christ. By faith in God's promises in Christ. Sa pamagitan ng ating pananampalataya. Tulad ni Abraham, sumunod at ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya. At yung kagustuhan na maging bahagi nitong covenant membership sa pamagitan ng naging bahagi siya, ginawa niya, nagpa-circumcise siya. Pero hindi lang basta circumcision. Wala nang halaga yon sa panahon natin ngayon. Hindi na bearing kung tuli o hindi. Ang pinag-uusapan natin ngayon, ikaw na mismo. Sa pamagitan ngayon, sa panahon natin ngayon, anong palatandaan? Mga kapatid, anong palatandaan ng taong sumusunod kay Kristo? Di nagpabautismo. Because baptism is a declaration of your faith in God. A public testimony, public declaration of your faith in Jesus Christ. Paano naman, pastor, yung mga nabautismo pero hindi naman sumunod? Pwede silang makaranas ng blessing, pero makikita natin, iba yung blessing ng taong sumusunod talaga sa Panginoon. So, tulad ni Abraham, sumunod siya sa pananampalataya, sa kagustuhan na maging bahagi ng covenant membership. Hindi lang siya nagpa-circumcise, pinabago niya ang puso niya sa Diyos. No? Ano sabi ng Diyos sa atin? Sa Colossians chapter 2, Colossians chapter 2, verse 11 to 14, dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal. Ang tinutukoy po na pagtutuli ay hindi pisikal. Sa New Testament, sa Colossus, ang pagtutuli po ay hindi lang pisikal, kundi spiritual.
Ang pagtutuli na itong spiritual ay ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inaalis ang masasamang hilig o nais ng laman. Inilibing kayong kasama ni Kristo ng bautismo ang kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Verse 13. Ito yung 13 ata ito. Verse 13. Noong una, tinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa kasalanan ninyo, pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. And last verse, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan, pero inalis ito ng Diyos sa pamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Mga kapatid, ang baptism ay para sa lahat ng lalaki at babae na sumasampalataya kay Kristo. Sa bautismo, dito natin naririnig yung affirming words ng Diyos na ako ay sa iyo at ikaw ay sa akin. Yung iba, binabautismohan, no? Binabautismohan yung mga baby na anak ng mga mananampalataya, katulad ng circumcision. But we believe na mayroong kaibahan yung pagiging bahagi ng covenant natin kay Kristo. Not by physical birth, but by spiritual birth. So pinakita sa atin na mas mahalaga pa rin ang bautismo kasi yun ang inuutos sa atin ng Diyos na dapat natin gawin at dapat natin sundin. Matthew. Sinabi yan sa Matthew 28 verse 19. So mga magulang, mga kapatid, make it a goal to raise your children, to teach them the gospel. Pray for them, mga kapatid. Pray for them. Kasi sila yung susunod eh. Sila yung susunod sa atin. No? So tayo mga magulang, mga kapatid, ipakita natin yung tamang pag-worship sa Diyos. Matuto tayong ituro sa kanila ang tamang pagrespeto, ang tamang pagsamba, at ang tamang pagsunod sa Diyos. Paano natin magagawa ng tama yon? Yan ay sa pamagitan, mga kapatid, ng pagbabago ng Panginoon sa ating puso. Para mahalin natin siya ng buong puso at kaluluwa at maging matagal ang ating buhay. Maging masunurin ang ating mga puso. So sa panahon pa lang ngayon, mga kapatid, turuan na natin ang ating mga anak kung paano tayo sasamba ng tama sa harapan niya. Dahil ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang basta pagsunod. Ito'y pagsunod na may buo ng buong puso at buong kaluluwa, ng buong lakas at buong buhay. So as a children, as a parent, sa atin magsisimula yun. Let's make it a goal to raise our children like Abraham. Marunong rumespeto, marunong gumalang, marunong ng tamang pagsamba, at marunong sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Let's teach them the gospel. Let's pray for them. Let's model to them what it means to be part of God's children, of God's people. And look forward to that day that your children will become a faithful servant and genuine disciple of Jesus Christ. And also be baptized. At kung ikaw mismo, kapatid, ay hindi pa nababautismuhan, ano pang hinihintay mo? Talk to the leaders of your church, talk to your pastor, talk to anyone na nandyan sa loob ng church. Pag-usapan natin. Kung hindi ka pa member ng church, mga kapatid, make it a point na maging bahagi ka ng spiritual home. Huwag natin pong paghiwalayin ang bautismo at ang church membership. Member ka na pero wala ka pang palatandaan na ikaw ay bahagi ng covenant ng Diyos. Walang iba kundi ang bautismo.
Nakalimutan mo ba kung anong kahulugan ng bautismo? Bagong buhay kay Kristo, you belong to God and you belong to His family. No? Tandaan niyo po, ang buhay Kristiyano hindi lang about communion with God, but also communion with His people. Yan po ang tunay na dahilan ng Diyos kung bakit nagtitipon tayo ngayong araw na ito. Bakit tayo nagsasama-sama? Because, mga kapatid, ang buhay Kristiyano is hindi lang about communion with God, but also communion with His people. Yan ang dahilan why we take Lord's Supper together. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng palitan ng kahit na anong pagtitipon ang face-to-face gathering. Mas maganda pa rin siyempre ang face-to-face gathering. Bakit? Kasi ang pagiging kapatiran ay seryoso, sineseryoso, at dapat nating seryosohin ang church membership. Kaya kahit na tayo nasa online, sila po'y bahagi ng ating pamilya. Sila po'y kasama po sa ating tahanan. At lahat po tayo ay bahagi ng tahanang ipinagkatiwala ng Panginoon. I hope ang Genesis 17 ay nagbigay sa atin ng paalala ng pangako at kasunduan ng Diyos para sa tao. Ganon din ang pangako ni Kristo sa buhay natin. Ang Diyos Ama na nagbigay sa atin ng Kristo Jesus para magbigay daan at maging bahagi tayo at maging tagapagmana tayong kasama ni Kristo. Papasalamat tayo sa Panginoon sa isang kabanata na ipinagkaloob sa atin, sa isang mahalagang pangyayari sa Biblia na kung saan nakipagkasundo ang Diyos sa kanyang lahi, sa kanyang angkan, sa lahi ni Abraham, sa pamilya ng sa mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa mensahe ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming sinamahan, patuloy mo kaming ginabayan, patuloy kaming napagpala ng iyong mga salita. Patuloy na aming banal na Espiritu na pangunahan mo kami, na lagi mo kaming bigyan ng pusong matutong magbigay ng mataas na uri ng paggalang, pagsamba at pagsunod sa iyong dakilang pangalan. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo dahil pinakita mo sa amin ang tunay na halaga nito sa aming mga buhay. At bilang mga bahagi ng covenant mark na ito, Panginoon, sa aming buhay, kami po'y matututong mag-respond sa iyo ng totoo, ng tama, sa pamagitan ng aming pagsamba, ng paggalang, at pagsunod sa iyo. Maraming salamat. Ibinabalik po namin ng may pinakamataas ang lahat ng papuri pa sa salamat sa iyong ginagawa at gagawin pa sa aming buhay. Maraming salamat po kung aming samot dalangin. Samantamin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito. Pasalamat tayo sa Lord sa kanyang ginawa sa ating buhay at patuloy niyang binabago ang ating puso para tayo makasunod sa Kanya. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa atin sa ating live broadcast ngayong pong umagang ito. God bless you. To God be all the glory. Maraming salamat po.
sayaw sa tuwa